Welcome to Radio Alliance, an affiliate of Alliance of Concerned Massage Therapists, or ACMAT, your healthy alternative internet Radio Alliance. News, commentaries, entertainment, and more. Well, magandang araw po sa inyong lahat. Muli, narito po tayo sa panibagong araw ng ating pagnilay-nilay ng salita ng Diyos. Welcome po kayong lahat, maging yung mga baguhan nating tagapakinig. Ating pong pag-aaralan po ang salita ng Diyos. Para sa araw na ito, ang ating tutunghayan ay hango mula sa John chapter 14, verse 6. Nasasaad, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Ang konteksto ng ating binasang talata ay ito'y patungkol kay Jesus na kung saan ay kanyang kinakaugnay yung kanyang mga alagad. Ito yung gabi na kung saan ay bago siya ipinagkanulo upang ipako sa krus. Takot na takot yung mga alagad ng ating Panginoon Jesus, lalo na si Tomas. Siya yung nagtanong sa Panginoon, sabi niya, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ng daan? Kaya po napakaganda yung tugon ng ating Panginoon Jesus. Hindi lang siya nagbigay ng mapa at ipinakita kay Tomas at sa kanyang mga kasamahan, binigyan niya silang lahat ng isang persona. Pansinin natin, hindi sinabi ni Jesus na, well, ipakita ko sa inyo ang daan o ituro ko sa inyo ang katotohanan o huwag kayong mag-alala, ibibigay ko sa inyo ang buhay. Sinabi niya, I am. Sabi niya, hindi siya ang karatula patungo sa destinasyon. Siya mismo ang destinasyon. Kaya nga po, ang sabi po niya, I am the way. Ako ang daan. Madalas nating ituring si Jesus na para siyang GPS. No? Kinukonsulta lamang natin siya kapag tayo ay naliligaw. Katulad ko po, kapag may pinupuntahan po ako isang lugar na hindi ko masyadong kabisado, gumagamit po ako ng Google Map ng GPS. Hindi lang tayo kumukonsulta sa kanya kapag naliligaw. Pero, hindi siya ang simpleng ruta patungo sa langit. Siya ang kalsada mismo. Hindi mo makikita ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod ng mga batas. Makikita mo at mararanasan mo ang Diyos sa pamamagitan ng paglakad kasama si Jesus. Hindi lamang ito daan patungo sa Ama, kung hindi ang kanya pong nais pong i-establish ay magkaroon tayo ng isang relasyon at hindi isang relihiyon. Kaya nga po ang sumunod po, mapansin po natin na bahagi ng talata na nagsasabi, I am the truth. Ako ang katotohanan. Sa mundong punong-puno ng napakadaming opinyon, damdamin, at kasinungalingan, at naghanap tayo ng matibay na pundasyon. Ang totoo ay hindi lamang sa mga tamang impormasyon, ito ay isang persona. At si Jesus ang tunay na realidad. Lahat ng bagay sa buhay ay sinusukat sa Kanya. Kapag tayo ay nalilito, tayo ay nagugulumihan, ang ating nararapat lamang gawin ay sandalan siya, sapagkat siya ang katotohanan. Hindi sa pamamagitan ng ating nararamdaman, hindi sa pamamagitan kung ano ang nasa ating paligid, kung hindi sa pamamagitan ng ating ugnayan sa Panginoong Hesus. At ang panghuli, mapansin natin, ang sinabi niya, I am the life. Ako ang buhay. Madalas binigyan tayo ng liyon ng listahan ng mga dapat gawin para mapatunayan na tayo ay buhay. Pero, hindi lang inaayos ni Jesus ang iyong buhay. Siya ang ating buhay at ang buhay na walang hanggan. Hindi isang bagay na makukuha natin sa pagdating ng kamatayan. Ito ay isang personang kasama natin na lumalakad ngayon. Siya ang pumupuno sa mga kahungkagan na hindi kayang punan ng tagumpay, kaligayahan o material na bagay sa ating kapaligiran. Kaya nga dito ngayon makikita din po natin na ang sumunod na bahagi po ng talatang binasa natin ay ito'y patungkol sa pagiging eksklusibo. Na ang pangalawang bahagi ng talata ay kasing halaga nung nauna
No one comes to the Father except through me. Walang makakalapit, walang makakapunta sa Ama, maliban na lamang sa pamamagitan ko. Purihin ang Diyos. Mukhang makipot ito sa pandinig natin ngayon. Gusto nating isipin na lahat ng daan ay patungo sa Diyos. Pero isipin mo, kaibigan kapatid, kung ikaw ay may malubhang sakit, gusto mo bang sa doktor na maraming opsyon o gamot ang kanyang ibibigay sa iyo? Hindi, di po ba? Tayo ay nagnanais lumapit sa isang doktor na nagsasabing, ako ang lunas. Ang pagiging eksklusibo ni Jesus ay hindi isang pagmamayabang. Ito ay isang gawa ng awa. Ito ay dahil sa kanyang grasya, dahil sa kanyang biyaya. Siya ang pumunta sa krus upang bayaran ang utang na tanging siya lamang ang makakabayad. Hindi siya isa sa maraming daan, ngunit siya ay nag-iisang daan. Dahil siya lamang ang namatay at muling nabuhay para sa iyo at para sa akin. Kaya ngayon mga kaibigan at kapatid, ano bang application nito sa ating buhay? Una sa lahat, tigilan na natin ang pagpupunyagi. Minsan sa dami ng ating ginagawa, akala natin ito ginagawa natin para sa Panginoon. Ang tanging naisin lamang ng Panginoon ay tayo ay manatili sa Kanya. Tayo ay maging payapa sa Kanyang harapan. Tayo ay sasamba sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kapangyarihan. Yan po ang naisin ng Panginoon. At kailangan nating lumakad na kasama siya. Pangalawa, kaibigan at kapatid, tigilan na natin ang paghambing. Huwag nating ikumpara ang ating buhay spiritual sa iba. Iba ang iyong paglalakbay, iba yung paglalakbay ko, iba yung paglalakbay ng bawat isa sa atin. Ngunit huwag nating kaliligtaan, iisa ang ating destinasyon at yan ay si Jesus. Purihin ang Diyos. Kung dumating tayo sa punto ng pagkabalisa, ibulong na natin ang talatang ito sa Diyos. Ama, hindi ko kailangang malaman ang susunod na 5 taon. Kailangan ko lamang ang sumunod kay Jesus ngayon dahil siya ang tanging daan. Tayo'y manalangin. Panginoon, patuloy namin kayong pinapapurihan, pinapasalamatan sapagkat tunay nga po o Diyos, ikaw lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. You are the way, the truth, and the life. Panginoon, salamat po sapagkat dahilan po sa iyong pangako o Diyos, ikaw lang ang aming pong maging kasapatan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy lamang po kaming manalig sa iyo o Diyos. Tulungan niyo po kami sa pang-araw-araw po ng aming pamumuhay, patuloy lamang na umasa sa iyo. Tulungan niyo din po kami, Panginoon o Diyos, na lumalim po ang aming buhay pananampalataya. Alam po namin, Panginoon, lahat ng bagay na ito ay hindi po dahil po sa aming pagpupunyagi, kung hindi po dahil po sa iyo pong grasya, sa iyong pag-ibig at sa iyong kabutihan. Lord, I pray para sa lahat po ng mga manunood, sa lahat po ng mga taga-subaybay ng programang ito, O God, na hindi pa po nagkaroon po ng personal na ugnayan sa iyo, hipuin mo ang kanilang mga puso. Hayaan mo amang banal na magkaroon po sila ng personal enkwentro sa inyo, O Diyos, na siyang magbabago ng kanilang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba ay aming ibinabalik sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen. This has been your Radio Alliance. For comments and suggestions, you may contact us at 0917-506-0960. Type code Radio Alliance. Thank you for listening.